Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. Para umpisahan ang ating recipe for today, sa isang kawali, naglagay po tayo dito ng 5 tablespoon of cassava starch, and then i-dissolve lang po natin to or tutunawin muna natin siya ng maigi gamit yung ating evaporated milk. So naglagay tayo dyan ng paunti lang muna na evaporated milk, tapos tinunaw natin yung ating cassava starch. Kapag medyo natutunaw na yan, ilagay na natin yung natitira pa na evaporated milk. So in total po ay 2 lata po ng evaporated milk yung inilagay natin dito na merong sukat po na tig 370 ml. So kapag nailagay na natin yung ating evaporated milk at natunaw na natin na maigi yung ating cassava starch, naglagay po tayo dito ng 1 cup ng condensed milk. And sisimutin natin yan of course. And kapag nailagay na natin yung ating condensed milk, hahaluin lang po natin ito ng maigi para lang din syempre matunaw siya dito sa ating kasirola. After adding and mixing ng ating mga ingredients, pwede na po natin buksan yung ating apoy sa ating kalan over high heat, and then kapag nakita po ninyo na medyo kumakapal na yung consistency ng ating mixture, pwede na po nating hinaan yung apoy sa ating kalan kasi gusto lang natin na hindi masunog yung ating mixture sa bottom ng ating pan dahil po magiging mapait po ito. So kapag nakuha na natin yung ganitong klase ng consistency, pwede na po tayo ditong mag-add at least half teaspoon of vanilla essence or vanilla extract, and then maglagay na po tayo dito ng 1 tablespoon of butter. After adding ng ating butter, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at continuous po natin tong hahaluin hanggang sa ma-dissolve na yung ating butter. At kapag nakuha na natin yung ganitong consistency, pwede na po natin to munang i-set aside at palamigin lang natin ng kaunti yung ating mixture bago umpisahan na po natin yung pag-a-assemble ng ating recipe for today. Kapag naluto na po yung ating mixture, kuha lang po tayo doon ng half cup. Tapos ilagay lang muna natin siya dito sa ating lagayan. And then syempre spread lang natin to para meron pong pagkakapitan yung ating mga graham crackers. So kapag na-spread na po natin yan, maglagay lang tayo dito ng 4 na piraso nitong graham crackers. Pero depende po yan sa inyong mga lagayan. So ako, ito yung ginamit ko. At kapag na-flatten na po natin dito yung mga graham crackers, so dapat i-dip po muna natin ito sa water. Kung walang water, pwede naman pong gumamit ng evaporated milk. Kapag nailagay na po natin dyan ng maigi yung ating mga graham crackers, mag-scoop lang po ulit tayo ng another half cup nitong ating mixture. So nasa inyo kung gaano kakapal na mixture yung gagawin ninyo. So ako, nag-scoop ako ng 1 cup. So bali kasi half cup yung una, tapos pangalawa. Tapos finlatin ko lang yan dyan. Tapos ganun po ulit yung gagawin natin. Magli-layer po ulit tayo ng graham crackers. Tapos lagay ulit tayo ng ating mixture, graham crackers, and then mixture. So kapag naging ganyan na po yung itsura ng ating recipe, ilalagay lang muna natin ito sa ating chiller. So sa chiller lang, wag nyo pong ilalagay ito sa freezer. So hintayin lang natin yung lumamig at medyo mag-set or mag-firm bago gawin naman po natin yung pang-ibabaw dito sa ating recipe. Habang nakaset aside po or nasa chiller yung ating inassemble na recipe, sa isang kasirola maglagay lang po tayo dito ng 1 cup na all-purpose cream, and then isa-soft boil lang po natin to hanggang sa makita natin na medyo nagbabubbles na yung gilid or umiinit na yung ating all-purpose cream. Kapag uminit na po iyan, pwede na tayo ditong maglagay ng 1 cup na chocolate chips, and hahayaan lang po natin itong matunaw hanggang continuous po natin tong hinahalo. So kapag completely melted na po yung ating chocolate chips, pwede na natin i-off yung apoy sa ating kalan at ilalagay lang po natin to dito sa ibabaw ng ating recipe. At kapag na-transfer na po natin yan dyan, hintayin lang po natin tong lumamig and magsiset po iyan. So ako, inilagay ko to sa aking chiller ng mga 2 hours, and ipapakita ko sa inyo kung ano yung consistency na na-achieve ko. Pero kung gusto niyo na mas firm pa yung ibabaw, pwede nyo siyang ilagay sa chiller for about 4 to 5 hours. Ayan, so ilalagay ko lang to sa aking chiller, tapos papakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today.
At ayan na nga mga kakusina, after 2 hours na nailagay ko po ito sa aking chiller, ganito po yung na-achieve ko na consistency ng ating chocolate sa ibabaw. So pwede nyo yan tagalan pa sa inyong chiller kung gusto ninyo na mas firm pa po yung ibabaw ng ating dessert recipe. At ayan na nga mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na Boston cream cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na rin yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. And yes mga kakusina, kung isa ka din sa dessert lover, say hi sa ating comment box section. Yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. Tignan nyo naman kung gaano ka-creamy. And yes mga kakusina, no egg yolks po yung ating recipe.